Sino ba naman ang hindi matutuwa sa mga bata? Hindi minsan makaliligtas sa atin ang mga cute na bata na makikita po natin, halimbawa sa kapitbahay, sa mall, o sa simbahan. Hindi natin minsan magawang pigilan yung ating ngiti dahil sa mga bata. Tuwang-tuwa tayo. At minsan nga, sinasabi natin sa sarili natin, sana bata pa rin ako. Sana bata pa rin ako. Namimiss ko nung ako ay bata pa. Ayan, Lalo na kapag medyo mabigat na ang iyong dinadala at marami ka ng problema, nasasambit mo na lang sa sarili mo, sana bata pa ako. Gayon pa pwede nating tanungin ang ating sarili. Tuwang-tuwa nga tayo sa bata, pero anong katangian ba ng mga bata ang mayroon pa tayo hanggang ngayon? Minsan nga po, yung mga anak natin parang nagmamadaling tumanda. Grade schoolers pa lang, nagme-make-up na. Conscious sa itsura nila. Nag-aastang dalagat binata, grade 4 pa lang. No? Sasabihin natin sa kanila, anak, huwag ka masyadong magmadaling tumanda. Darating yan. Nagmamadali tayong tumanda. At minsan, ano nga ba ang katangian na mayroon pa ako, katangian ng bata? Sa Ebanghelyo, kinumpirma ng Panginoon ang maganda nating nakikita sa mga bata. Nang pigilan ng mga alagad ang mga bata na inilalapit sa Kanya, sinaway Niya, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata sapagkat sa kanila naghahari ang Diyos. Ano po yung isang katangian ng mga bata na makikita natin doon sa Ebanghelyo? Yung katangian na wala silang pakialam. Hindi nila masyadong pinoproblema kung sino kaharap nila, kung sino ang nasa paligid nila. Katangian ng mga bata. No guile, ika nga. No? Mapa, malay ko, pakialam ko. Ang bata, free-spirited. Walang masyadong komplikasyon. Walang masyadong iniintindi. Ito ay kabaliktaran nung naging kilos ng mga alagad. Para doon sa mga alagad, uy, bata kayo, matanda kami. Kaya nung nilapit yung mga bata, sinaway, mga bata yan. Na hindi naman sinang-ayunan ng Panginoon. Pero yung mga bata, pinapunta sila sa gitna, pupunta kami. Walang problema. Okay lang. Di ba yun ang minsang kailangan natin mga tatanda? Yung bang hindi tayo masyadong namumroblema sa mga bagay na pagkakaiba natin, pagkakaiba ng ating antas ng buhay, pagkakaiba ng ating pinanggalingan o origin, taga ganito ka, taga dito ko, ganyan ang damit mo, ganito naman damit ko, may sasakyan ka, ako wala. Minsan yun po ang nagpapabigat ng buhay . Pag masyado natin pong pinapasan yung mga bagay na hindi naman dapat nating pasanin. Pinoproblema yung mga bagay na hindi dapat nating problemahin. Parang mga bata. Maikwento ko sa inyo, kahapon ay nakipagpulong po ako sa Hawkers, Manila. Siguro napapanood niyan sa mga vlog. Nag-aasikaso dun sa mga bangketa, paglilinis sa mga kalsada, kasama ng isang mataas na ranggo ng kapulisan. Nagmi-meeting kami kahapon. Alam po ninyo, bagamat napakaseryoso ng ating pinag-uusapan, ang aking ikinatuwa sa aming pag-uusap, from time to time, lumalabas yung aming pagiging bata. Yung bang nagkakabiruan na kami, bagamat mabigat at seryoso yung problema, pero nagkakabiruan kami.
nagkakangitian o marahil nagkakatawanan pa kami. Paminsan-minsan sa mahaba naming pag-uusap, lumalabas yung aming pagiging bata. Kaya sa bandang huli, magkakaiba man kami ng ranggo, magkakaiba man kami ng larangan sa buhay, magkakaiba man kami ng itsura, we just enjoyed ourselves. Naging masaya lang kami at naging matagumpay at masaya ang aming pagpupulong. Di ba minsan gano'n ang kailangan po natin? Isang katangian ng bata. Carefree, sabi nga. Carefree. Hindi mo kailangang problemahin o hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Just be who you are. And treat others as equals sa iyo. Walang mataas. Kahit mataas ka, huwag kang mag-astang mataas. Makihalubilo ka. Yun ang isang katangian ni San Roque. Alam niyo po ba yon? Si San Roque, pinanganak sa isang mayamang pamilya sa Italia. Pero baliwala sa kanya yung yaman. Hindi na niya masyadong pinressure ang kanyang sarili sa kanyang yaman. Umalis siya, siya ay naglingkod, siya ay nagmisyonero, siya ay pumunta sa Roma, sa Italia. At anong ginawa niya? Hinubad niya yung kanyang pagiging mayaman, nag-alaga siya ng mga may sakit. Lalo na noong panahon na laganap ang karamdaman o disease sa Italia noong panahon na iyon. Wala siyang pakialam kung sino siya, kung ano yung kaharap niyang may sakit, yun ang buhay ni San Roque. Kaya nga siya ang naging patron ng mga may sakit. Naaalala niyo nung pandemic? Nung pandemic, meron tayong COVID-19. At alam po natin, si San Roque ang isa sa mga tinatawag natin. Isang patunay na minsan mas masarap, mas masaya kung hindi mo kailangang dalhin o pahirapan ang sarili mo sa pagkakaiba-iba natin. Kung hindi, doon tayo titingin sa pagkakapare-pareho natin. Lalo pa kapag ang ating ipinapakita ay ang isang katangian, magandang katangian ng mga bata. Ano pa ang natitirang katangian ng bata sa iyo? Sana naroroon pa rin yung katangian na malaya ka sa pagkakaiba-iba natin, malaya ka sa pagkakaiba-iba ng ating antas ng buhay, malaya ka sa pag-iintindi sa mga bagay na sa mata naman ng Diyos ay hindi naman mahalaga at hindi naman kinakailangan.